Iba't ibang klaseng mga Pinoy street food naman nga ang lulutuin ko dito sa aking dream kitchen kasi sobra nga talaga ako nag-crave nga ngayon sa street food at samahan nyo nga ako kasi pamimigay nga rin natin ito. At dahil gagawa nga tayo ng iba't ibang klaseng mga street food, kaya dali-dali ko na nga kinuha itong napakarami nga nating mga patatas. At sakto-sakto nga meron nga akong biniling gawaan nga nitong potato tornado, kaya sinabi ko nga na isasama ko nga ito sa mga lulutuin kong street food. Sobrang nga kasi ako natuwa at nasarapan nga nung nakatikim nga ako nitong potato tornado, kaya sinabi ko na gusto ko nga rin gumawa ng ganito. At pagkatapos nga natin gawin ganito nga yung patatas, kailangan natin siyang ilagay sa tubig na may yelo para nga mamaya kapag binrito siya, talagang sobrang crunchy niya. At ito namang ibang mga lulutuin natin street food nga ang inasikaso ko, katulad nga nitong mga kikiam, hotdog at itong fishball. Magluluto nga rin ako ng banana Q, kaya bumili nga rin ako nitong napakaraming mga saging na saba. At meron nga rin tayo dito mga penoy nga na itlog at talagang sobrang excited ko sa gagawin ko nga dito kasi ito nga talaga yung pinaka-favorite ko. At dahil isa-isa ko na nga na-prepare nga itong mga lulutuin nga natin ng mga street food, kaya naman uumpisan ko na nga itong lutuin. Inumpisan ko na nga ilagay nga itong oily nga natin na mantika para nga talaga makapagprito na nga tayo. Itong potato tornado nga muna ang una ko nga niluto kasi ito nga talagang isa sa mga madaling lutuin. Hindi nga po ako sigurado kung kasama nga sa Pinoy street food nga itong potato tornado, pero lagi ko nga itong nakikita kapag nga bumibili ako ng mga street food. Maya-maya nga lang din naluto ko na nga lahat nga itong mga potato tornado nga natin, kaya sinunod ko na nga iluto itong mga saging nga nating nasaba. Gagawin nga kasi natin itong banana Q, kaya nilagyan ko na nga rin ng asukal nga itong pinakamantika nga natin para magkapitan nga sila dito sa ating pinakasaging na saba. At dahil medyo matagal-tagal pa nga maluto yun, itutuloy ko nga muna itong pinapanood kong movie dito sa Look TV kasi talaga malapit-lapit ko na nga itong matapong. Kaya naghahanap na naman nga ako ng bagong labas nga ng movie na pwede ko nga mapanood kasi libre ko nga lang silang napapanood dito. At nung meron na nga akong naharap nga na bagong papanoorin, bigla ko nga naalala na meron pala akong niluluto, kaya dali-dali na nga akong bumalik din sa niluluto ko. At maya-maya nga lang din ganyan na nga yung itsura niya, dumidikit na nga dito nga yung mga asukal, kaya agad-agad ko na nga itong pinag-aahon. At pagkaluto nga na ito, talaga sobrang nga akong takam na takam sa naging itsura niya. At pinalitan nga lang namin yung mantika, tapos sinunod na nga namin iprito nga itong mga hotdog natin. Hindi na nga kasi natin pwede pagprituhan nga yung pinaglutuan nga natin ng banana Q kasi baka magkaroon nga ng asukal yung mga susunod nating ipiprito. Mabilis ko na nga rin naprito nga itong mga kikiam nga natin at naprito ko na nga rin nga yung mga siomay. At talagang binibilisan ko na nga yung pagluluto ko nga dito para makaabot nga tayo sa merienda at makapagmerienda nga yung mga pagbibigyan natin. Sinunod ko na nga rin ang iluluto nga itong pinaka-favorite ko nga na street food nga sa lahat, itong ang tok neneng. Sobrang sarap nga kasi talaga nitong tok neneng kapag sinamahan mo siya ng sibuyas, ng pipino, ng suka, ng sili, ng paminta. Ay, ang sarap talaga. At pagkatapos ko nga pumaluto nga yung tok neneng, sinunod ko na nga rin iprito nga itong mga 1-day-old natin. At maya-maya nga lang din kompleto na nga itong mga street food nga na naluto nga natin, kaya kinuha ko na nga itong higante ko nga na bilao para mailagay ko na nga sila dito. Ready na nga rin itong mga pangmalakasan nga natin na sausawan na talaga magpapasarap sa ating mga street food. Dalawang ang klase nga yung pinagawa ko nga na sausawan kasi nga ito nga sweet sauce para nga ito sa mga bata, tas naman yung suka na maanghang para naman sa mga matatanda. Gusto ko nga kasi lahat nga yung makatikim nga na ito at makapagmerienda nga kahit nga bata o matanda. Isa-isa ko na nga rin pinaglalagay nga dito sa ating malaking bilao yung mga street food nga na niluto natin, katulad nga nitong potato tornado, hotdog, siomay, tok neneng, banana Q, itong kikiam at itong ang fishball. Sinunod ko na nga rin ilagay itong mga 1-day-old nga natin, tapos nilagyan ko na nga rin ng cheese powder itong mga potato tornado nga natin para mas lalong sumarap. At finally nga, ito na nga lahat nga ng mga naluto nga natin na Pinoy street food na talaga sobrang na nga akong takam na takam nga dito, kaya hindi ko na nga pinalampas nga natikman nga itong pinaka-favorite kong street food. Kayo po sa lahat po ng Pinoy street food, ano po doon yung pinaka-favorite nyo? Ako talaga tok neneng talaga yung pinaka-favorite ko. At dahil craving satisfied na nga ako kasi nakain ko na nga yung favorite ko nga na tok neneng, kaya dadalhin na nga natin itong aking bilao nga na punong-puno nga ng street food para ipamigay. Kahit mapabata, mapamatanda, talaga pinapapila nga namin para lahat nga talaga sila makatikim nga nitong mga naluto ko nga na street food. Amazing! Nagpapabili nga sa akin si mama nung nagtitrending na Dubai Chewy Cookie kasi talagang sobra daw siya natatakam doon, kaya sinabi ko sige bibilhan ko siya, pero hindi niya alam talagang gagawin ko siya ng ganun. At may napanood naman nga ako kung paano nga gawin yung nagtitrending na Dubai Chewy Cookie nga na yun, at sa tingin ko madali nga lang siya, kaya sabi ko ako na nga lang yung gagawa. Kaya naman nagtunaw nga lang ako dito ng butter, tas nilagay ko na nga tong katayfi pastry nga natin. Niluto ko nga lang sa butter nga tong katayfi pastries nga natin hanggang maging crunchy nga siya kasi yun nga yung kailangan nga nating ma-achieve. At after nga nun nagtunaw ulit ako ng butter, pero binawasan ko nga itong tinunaw nga nating butter kasi may paggagamitan nga tayo dito mamaya. Nilagay ko na nga itong mga marshmallow nga natin kasi ito nga talaga yung pinaka-ingredients para nga talaga maging chewy nga talaga yung Dubai Chewy Cookie natin. Alam niyo po ba nung una ko nga nakita ngayon nagtitrending na Dubai Chewy Cookie nga na yun, nakala ko talaga mochi siya kasi yung tsura niya parang mochi, pero cookie pala siya. At sinet ko nga itong lutuan ko nga na to sa mahina nga lang na init para talagang hindi masunog itong mga marshmallow natin habang paunti-unti natin siyang tinutunaw. May mga napanood nga kasi ako na gumawa nga na ito na talaga nasunog nga yung marshmallow nga nila kasi
sobrang lakas nga ng apoy nila. At maya nga lang din nakita ko na nga na unti-unti na nga natutunaw itong mga marshmallow nga natin ay sinunod ko na nga rin ilagay dito itong ating mga powdered milk at itong ating kokwa. Wala na nga takal-takal yung paglalagay ko nga dyan, talagang dinamihan ko nga yung lagay kasi sa tingin ko nga mas lalo magiging masarap kapag nga maraming ganito. At after nga nun, kailangan mo na nga siyang halu-haluin para mag-combine nga yung mga pinaglalagay mong powdered milk at itong nga kokwa. At habang inahalo-halo ko nga to, naka-open ko nga rin itong lutuan nga natin pero nakaset nga lang siya sa mahinang init para talaga hindi masunog itong hinahalo natin. At nung ganito na nga yung itsura niya, transfer ko na nga siya dito sa ating tray na merong parchment paper para nga talaga madali siya lumamig. At pagkatapos nga nun, dali-dali ko na nga kinuha itong mga pistachio spread nga natin para mapag-combine ko na nga sila nitong ating mga ka-typhoon. At sa amoy pa nga lang nitong pistachio spread, talagang takam na takam na nga ako na parang gusto ko na nga agad kainin. Dalawang jar nga lang sana ng pistachio spread yung ilalagay ko pero napag-desisyonan ko na nga na ilagay na nga rin itong isang jar. At nung ganito na nga yung itsura niya, sisimulan na nga natin gumawa nitong Dubai Chewy Cookie at talaga sobrang ako kinakabahan kasi first time ko nga lang itong gagawin. At yung butter nga pala kanina na tinunaw natin na tinabi ko, ito nga yung purpose niya, parang ilalagay natin siya sa gloves natin para talagang madulas. At kahit nga medyo mainit-init mga itong marshmallow nga natin, talagang kinuha ko na nga ito para magawa na nga natin yung Dubai Chewy Cookie. Kumuha nga lang ako nitong tinunaw nga natin na marshmallow, tapos binilog ko nga lang siya, tapos pinrest ko siya sa gitna, tapos dun ko nga nilagay itong ating pistachio ka-typhoon. At nung nilagay ko na nga yung palaman nga sa gitna, inikot-ikot ko nga lang siya, kaya ganito nga yung naging itsura niya at medyo naliitan nga ako, kaya sabi ko gagawa nga ako ng malaking version. Kaya kumuha nga ako ng maraming amount nga nitong tinunaw nga natin na marshmallow para makagawa nga tayo ng giant Dubai Chewy Cookie. At dito pa nga lang sa part nga na to, parang medyo may napapansin na nga ako na mali, pero tinuloy-tuloy ko pa nga rin siya para talaga magawa nga lang natin yung nagtitrending nga na yun. At nung naibilog ko nga siya ng ganyan, talagang tuwan-tuwa nga ako until nga na nakita ko na parang nagpa-flat nga sila. Parang na nga talaga siya nagiging itsurang literal nga na cookies, yung mga talagang binibake na cookies kasi talagang parang lumalapad siya. Hindi ko nga alam kung bakit nga ganun ngayon nangyari, pero sa tingin ko nga dahil nga talagang nilakihan ko nga itong ginawa kong Dubai Chewy Cookie. Para tuloy ako nag-bake nga ng literal nga na cookies dito sa nangyari nga dito sa nagawa ko. Pero pinanindigan ko pa nga rin siya, talagang nilagyan ko pa nga ito ng toppings nga ng kokwa. Pero kahit nga ganyan ngayon naging itsura niya, talagang nagulat nga ako sa naging lasa niya kasi talagang sobrang sarap. At di nga lang siya sobrang sarap kasi parang nga rin siya pandikit kasi dumidikit nga siya sa ngipin kaya ganyan nga ako ngumuya. Pero kahit nga ganyan ngayon naging itsura niyan, talagang hindi yan nasayang, talagang naubos agad yan dito sa amin. At tinatanong na nga ni mama ko nasan nga daw yung pinapabili niya nga ng Dubai Chewy Cookie at sinabi ko nga na hindi pa ako nakakahanap.